Nagsimula sa isang pangarap na tumulong sa bawat pamilyang Pilipino upang maging malaya sa sakit. Nangarap na mabigyan ng tamang alaga ang lahat, bata man o matanda. Dito sa RightMed, umusbong ang pangarap sa paniniwala na ang lahat ay may karapatang gumaling at ang dekalidad na gamot ay maaaring gawing abot kaya. Sinimulan ang adhikain sa 20 mahahalagang gamot na binansagang Right Medicine, Priced Right. Ipinakilala gamit ang tatak na RightMed upang matiyak ng mga doktor at mga mamimili na mayroong isang pangalan na mapapagkatiwalaan sa likod ng mga abot-kayang gamot na ito. Ngunit ang daan patungo sa tagumpay ay hindi naging madali. Isa sa mga hamon ay ang kawalan ng tiwala sa bisa ng mga gamot na mura o generic. May duda na ang RightMed ay hindi katulad ng mga branded na gamot. Hindi tayo nagpatalo sa mga paghamon. Sa halip, pinagtibay ang paghahatid ng pangako na ang mga produktong tatak RightMed ay gawa sa mataas na kalidad sa halagang abot kaya. Tinuruan silang ipaglaban ang kanilang karapatan na gumaling sa pamamagitan ng gamot na kasing bisa ng branded pero presyong abot kaya. Iha, bago ako magtiwala, kinikilala ko munang mabuti. Mahirap kasi magkamali, kaya hindi ako nahihiyang. Pilit hingin ang kilala ko. Pilit hingin ang pinagkakatiwalaan ko. Yan ang RightMed. Unti-unti ay nabuo ang tiwala. Unti-unti hinahanap na ng mga Pilipino ang RightMed. Dahil sa nabuong tiwala, ngayon, hindi na sila nahihiyang magtanong, may RightMed ba nito? Hindi na kailangang tanungin kung branded o generic dahil RightMed ang tatak na unang hinahanap. Bilang patunay, pagkatapos lamang ng mahigit sa isang dekada, ang RightMed na ngayon ang pinakapinagkakatiwalaang tatak ng branded generic drug sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy na lumalaki ang RightMed. Taon-taon, may mga bagong produkto na nakakatulong upang maging abot kaya ang gamot para sa bawat Pilipino. Hindi tayo titigil dito. Nagsimula tayo sa 20. Ngayon ay aabot na sa 200 gamot na tatak RightMed para sa halos lahat ng uri ng karamdaman. At sa pagdaan ng mga taon, padami ng padami ang mga tindahan at kabahayan kung saan makikita ang RightMed. Alinsunod sa ating layunin na maglunsad ng marami pang produkto sa iba't ibang kategorya at patuloy na maabot ang higit pang mga mamamayang Pilipino. Patuloy mang lumaki ang generics market at dumami ang ating mga kakompetensya. Mananatili ang ating panata sa bawat Pilipino. Magaling na gamot sa abot-kayang presyo. At habang patuloy tayong lumalago, hindi tayo magpapapigil. Para sa atin, para sa ating mga pamilya, at para sa lahat ng nangangarap ng isang maliwanag at malusog na hinaharap. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok ngayon sa Tuesdays with RightMed. Ako nga pala si Kaiser Estrada, ang inyong host para sa umagang ito. Ang Tuesdays with RightMed ay isang programa na inilunsad ng RightMed upang magbigay kaalaman sa mga importanteng paksa ukol sa ating kalusugan at proteksyon, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Last week, sinamahan ninyo kami para talakayin kung papaano mag-cope with anxiety, depression at stress dulot ng COVID-19. Ngayon naman pag-uusapan natin ay tungkol sa antibiotic resistance o pagkawala ng bisa ng mga antibiotics sa ating katawan. Paano nga ba ito nangyayari?
Ano-ano ang mga dahilan kung bakit ito nararanasan ng mga tao at delikado ba ito o hindi? Yan ang ating pagdidiskusyonan kasama si Dr. Percy Punzal, isang pulmonologist mula sa Philippine Heart Center. Good morning, Doc Percy, at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umagang to. Good morning, Kaiser, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayong umaga. Kasama rin natin ngayong umaga, Dr. Percy, si Cassie Casañares, isang product manager mula sa RightMed, upang tulungan tayo sa ating discussion ngayong umaga. Good morning, Cassie. Good morning, Kaiser. Good morning, Dr. Percy, at good morning sa lahat ng nanonood sa umaga. Okay, napaka-technical ng topic natin ngayong umaga, Dr. Percy, no? Tatalakayin natin kung ano nga ba ang tungkol sa antibiotic resistance. Baka maaaring pwede tayong magbigay ng onting background kung ano yung antibiotic resistance, Dr. Percy. Ang antibiotic resistance isang napakalaking problema na ngayon. Ano? In essence, ang sinasabi niya ay maaaring may mga antibiotiko na hindi tatalab para pigilin o patayin ang mga mikrobyo. At ito ay isang malaking problema hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa mga maling paggamit ng antibiotiko. Now, dito sa slide, nakikita niyo na ba itong pinapakita kong video ngayon? Yes, Doc. Okay. Now, ito ay kuha sa isang special type of microscope. Okay. Pwede bang sabihin niyo sa akin, kung nakita niyo to, ano yung inyong idea? Let's start with you, Casey. Ano yung nakikita kaya natin ngayon? Parang tingin ko, Doc, ano siya? Mga germs ba siya? Bacteria? Ikaw, Kaiser, ano sa tingin mo yan? Virus ba to, Doc? Yung gumagalaw o nangahabol? Yan ba yung virus o hindi? Okay. Now unang-una, no, ang virus kasi ay hindi nakikita sa microscope kasi ito ay mas maliit. Ang actually nakikita natin ay mga cells sa loob ng ating katawan. Yung nakikita nyo na kumikilos na malaki na mukhang amoeba, ito ay isang uri ng white blood cell. Ang tawag natin dito ay macrophage. Yung nakikita nyo na dalawang dot na parang lumalayo doon sa macrophage, ito yung mikrobyo. So ang ginagawa nito ay kakainin noong cell yung mikrobyo upang tayo ay maprotektahan. Ibig sabihin lang nito, hindi tayo nagkakasakit dahil meron tayong talagang natural na proteksyon sa ating katawan. Pero kung tayo ay magkaroon ng mas maraming bakterya sa ating katawan o mahinang ating resistensya, tayo ay mayroong infeksyon. Ano ba ang pagkakaintindi natin sa inyong dalawa? Ano bang ibig sabihin ng infeksyon kapag sinabi nating an infectious disease? Sa tingin ko, Doc, pag sinabing infeksyon, meron kang buhay na organism sa katawan na nakakasama sa iyo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Okay, tama. Ikaw naman, Cassie. Ako naman, Dr. bilang isang lay people, ang intindi ko sa infeksyon, kadalasan naririnig ko yan, ibig sabihin napabayaan na, kaya na-infect na. Okay, so tama kayong dalawa, no? Pero ang bacteria kasi ay infeksyon. Now, for this morning, ang pag-uusapan natin ay specifically bacterial infection. Hindi natin pag-uusapan ang COVID, hindi natin pag-uusapan ang viral infection. So essentially, meron namang talagang normal na mga bakterya sa ating katawan, sa ating balat, sa ating buhok, sa ibang parte ng katawan. Pero para magkaroon ng infection, unang-una, kailangan marami yung bakterya, kailangan magkaroon ng invasion, yung ating katawan, yung ating organ system, and kailangan mag-produce siya ng changes na magiging dahilan para tayo magkaroon ng karamdaman at simptomas. So kailangan present lahat yon para tayo magkaroon ng infection. And infection can happen in any parts of our body. Pwedeng sa utak, sa puso, sa baga, o maski sa balat, katulad nito. Pinapakita na mayroon siyang infection sa balat dahil nag-invade yung bakterya doon sa loob ng balat, kaya nagkaroon ng ganitong klaseng infection. Okay, Doc, para mabigyang linaw lang din, Doc, no? So, ibig ba sabihin na yung antibiotics ay para lamang sa mga bacterial infections at hindi ito para sa mga viral infections katulad ng COVID-19? Yes, tama yan, Tama, yes, Casey. Diyan kasi nagkakaroon ng kalituhan kadalasan, doktor. Minsan hindi nila alam kung ano yung tamang gamot na ibibigay nila. So, ito na siguro yung chance para malinawan sila, Doc.
Okay. So kailangan nating i-emphasize sa ating mga tagapanood ngayon na ang virus ay hindi binibigyan ng antibiotiko. Ang antibiotic ay pwede lamang gamitin sa bakterya. Now, kung ikaw ay may virus, hindi tatalab ang antibiotic and pwede pang magkaroon nga ng problema later. So, it will be the doctor who will decide, i-examinin ka, gagawan ka ng test kung kinakailangan, at siya ang magsasabi kung kailangan mo ng antibiotic o hindi. So, medyo stricto na tayo sa antibiotic dahil sa paglaganap ng tinatawag natin na bacterial resistance. Okay. Now dito, pinapakita ko lang ang example, maraming klaseng mga bacteria, Streptococcus and Staphylococcus are just some of the bacteria na pwedeng maging dahilan ng ating pagkakaroon ng sakit. Ito ay nakikita sa microscope. So, yung specimen, like secretions, pwedeng idadala sa laboratory and ititignan sa microscope and makikita nila yung screening na makikita na ito ang bacteria na pwedeng nagiging cause ng infection. Now, dito, gusto ko lang ipakita na ang bacteria ay buhay. Okay, Casey. Ano ang na-appreciate mo dito sa aking pinapakitang video ngayon? Ang bilis nila, Doc, dumami. Ayan ba yung tinatawag na nagmumultiply? Ang bilis na nila nagmumultiply. Ano, Doc? Yes, tama. Ikaw naman, Kaiser. Ano ang na-appreciate mo dito sa video na to? Actually, hindi ko siya masyado na-appreciate kasi mukhang nakakatakot yung image natin ngayon kung gaano siya kabilis actually mag-multiply. Ang question ko din pala, Doc, about dito, may standard ba kung gaano kabilis mag-multiply yung bacteria sa katawan? First, consider natin na ang bacteria ito ay buhay na microorganism at sila ay nagmo-multiply. Now, actually, itong video na to, this is a fast video, so medyo binilisan lang. In actual life, hindi naman ganyan kabilis dumami ang bacteria. And the rate by which a bacteria can multiply really depends on the type of bacteria and the environment to which it is exposed to. Meron tayong tinatawag na incubation period. So, ibig sabihin ng incubation period, ito yung time na na-expose ang isang tao sa karamdaman, pumasok yung microorganism sa kanya, and usually it will take a few days, sometimes 5 days, 7 days, or a little bit longer for some infection. And then, after that incubation period, doon magkakaroon ng changes sa loob ng katawan na magbibigay ng sintomas. Example, kung ako ay halimbawa ay na-expose sa isang taong inuubo na may pneumonia, after 4, 5, or 7 days, yung bacteria na pumasok sa aking katawan ay marami na kasi during that period, dadami siya. And then lilitaw na yung mga problema at saka yung mga pagkasira ng baga, and then doon na magkakaroon ng lagnat, ubo, at saka sipon. So it can be fast, pero this will not take hours. Ito lang kasi just to represent yung kung paano siya mag-multiply. Usually, incubation period will take days. Okay. So, ibig sabihin, Doc, yung bacterial infections, nakakahawa din po ba siya? Okay. Any type of infections really can be communicable. Gamitin natin yon, iliwanagin natin yung dalawang terms. Ang infectious, ibig sabihin, mayroong microorganism na nagkakos ng karamdaman. Pag communicable, ibig sabihin nito nakakahawa. Okay, so magkaiba yon. So may mga infectious disease na pwedeng iti-treat pero after a certain period, hindi na siya communicable. Okay? But generally, whether it's virus or bacteria, ito ay nakakahawa. Yes, Casey, any questions so far? Ako naman ang tanong ko, isa ko pang tanong, pag sinabi ba ang bacteria nagmumultiply, parehas ba siya pag sinabi na ang bacteria ay nagmutate? Parehas ba yung term na yun, Doktor, o magkaiba sila? Okay. Ang mutation, ibig sabihin, nagkakaroon ng changes doon sa bacteria para i-defend nila ang kanilang sarili. Meron tayong slide mamaya, ipapakita ko, kasi magkaiba ang multiplication, ibig sabihin dumadami, ang mutation, ibig sabihin, siya ay lumalakas. Sige, Dok. Okay. Now, dito sa susunod na slide, kasi gusto nating malinaw sa ating mga nanonood ngayon kung ano ang basis bakit natin sinasabi na mayroong resistant sa bacteria. If, for example, Casey, ikaw yung nagkasakit, nagka-pneumonia, at sabi ng doktor, kailangan gawan ka ng test, maaari yung mga lung secretions mo, ipapadala sa laboratory, titignan sa microscope, at gagawan
ng culture and sensitivity testing. Pag sinabi natin culture, ibig sabihin yan, pararamihin yung mikrobyo, at pag sensitivity testing, ibig sabihin niyang itetest kung tatalab yung mikrobyo o hindi. So this is an example of a microscopic finding, yung gram stain. It's a very simple procedure na parang through some procedures na pipintahan yung bacteria and then makikita sa microscope. So a doctor will already have an idea na pwedeng itong mga organism na ito ang nagiging cause kung bakit ka mayroong karamdaman. Pero ito ay hindi natatapos dito sa microscopic study lamang. Ang susunod na proseso, kung indicated, ay yung tinatawag na culture and sensitivity testing. Kaiser, ano ang pagkakarinig mo pag sinabi natin culture? Ano ba okay, yung culture? Doc, siguro para sa akin, pag sinabing culture, parang ginogrow yung bacteria, tama ba? Tsaka kung sensitivity naman, based on context clues, dahil hindi naman po ako eksperto katulad ninyo, pagkakaintindi ko dito, tinetest kung sensitive ba yung bacteria, kung meron tayong itetest or i-add, kung may effect ba yung i-add natin doon sa response ng bacteria. Yun yung pagkakaintindi ko, Doc. Tama ba? Actually, tama ka. How about you, Cassie? Dok, ako naman pag sinabing sensitivity testing, ito naman, Doctor, yung tinitignan po kung magre-react ba yung bacteria dun sa certain antibiotic na nilagay natin or itinest natin. Okay, very good. Mukhang nag-aral kayong dalawa, no? Alam niyo yung sagot sa aking tanong. Okay, now yung sensitive, kasi sensitive can be used in a number of contexts. Anong sabihin ko? Casey, masyado ka naman sensitive. Okay, So, ibig sabihin nun, madali kang tablan ng mga sinasabi tungkol sa iyo. Pero in the context ng laboratory exam para sa culture, ang culture, ibig sabihin, ay pinapalago at binubuhay natin ang mikrobyo. Yun ay inilalagay dito sa isang lalagyan. Yung nakita niyo yung bilog sa kaliwa, ito yung tinatawag na Petri dish. Dito ilalagay yung mikrobyo para laguin. And then after about 3 to 5 days, may makikita na kayo ng mga colonies. Ito yung mga iba't ibang parang dots na siyang colonies ng mikrobyo. So, ibig sabihin yan, ma-identify natin, ito yung microorganism na nagkakos ng problem. So, let's say, nakuha natin yung Streptococcus pneumonia. Dito naman sa bandang kanan, makikita nyo na mayroong puti at saka mayroong gray na mga bilog na structures. Yung puti na nakikita natin, ito yung antibiotiko. And then yung area na katabi niya, yun yung microorganism. Now, kapag nakita nyo yung kulay gray, yung halo, it's a halo-like structure, ibig sabihin niya, yung mikrobyo sa kanyang paligid ay namatay. So, ibig sabihin, umi-epekto yung antibiotic para pigilin ang mikrobyo. Doon sa ibang figures naman, yung mas maliliit yung kulay gray na halo, ibig sabihin, hindi masyadong effective ang antibiotic. Kasi lumalapit siya doon sa antibiotic mismo. So, hindi siya masyadong kayang patayin. Now, the worst scenario is, kung meron kang puti or yung antibiotic na wala kang nakikitang gray, yung gray area, yung halo-like structure, yung tinatawag na zone of growth inhibition. Ibig sabihin ay hindi maaaring tumubo ang mikrobyo katabi ng antibiotic, which in layman's term, ibig sabihin effective yung antibiotic. So, sensitive yung bacteria. Kapag wala itong gray area na to, ibig sabihin resistant. And we should not use that antibiotic because chances are it will not be effective. Malinaw ba ang aking explanation? Yes Malinaw po, Doc. At saka napaka-exciting, ang daming nagtatanong ngayon pa lang, Doc, no? Sa ating live section na to. Ang daming nagtatanong ng mga viewers natin. So para sa mga nanonood sa inyong mga bahay, patuloy lang po tayo magtanong. Samantalahin natin yung presensya ng eksperto ngayong umaga para itanong nyo na yung mga gusto nyong malinawan. Okay? So sige, Doc, you may proceed. Okay. So dito lang ang lesson lang na gusto natin matutunan dito ay meron tayong basis para sabihin na ang antibiotiko or rather ang mikrobyo ay resistant sa microorganism, and this will be very important for the physician to know and to explain to the patient para maibigay niya yung tamang treatment. Okay. Now dito in-explain na natin yung kung paano na-determina ang culture at saka yung sensitivity testing.
We want to recognize the zones of growth inhibition. Mas malaki yung kulay gray area na halo-like structures, mas maganda kasi ibig sabihin, sensitive yung bacteria sa antibiotic. Okay. Gawin nating example ngayon ang isang karamdaman na madalas nating nakikita sa ospital. Ito yung pneumonia. Kung ikaw ay may pneumonia, ikaw ay magkakaroon ng pag-ubo, lagnat, hingal, masakit sa dibdib. At pag ginawan ka natin ng x-ray, kung titignan niyo yung chest x-ray nasa kanan, ang isang parte ng baga ay maitim, yung isang nasa right side ay maputi. Yung maputi na nakikita natin, ito yung pneumonia. Now, for cases like this, kailangan gagawa tayo ng culture, especially kung hospitalized ang pasyente, para ma-determine natin kung ano yung proper antibiotic. Now, a culture result will be seen or will be available after 3 to 5 days. So essentially, pwede mag-start na ang doktor ng antibiotiko ngayon habang iniintay na tumubo yung microorganism at malaman ng sensitivity, and thereafter, the test will be a guide of physicians kung kailangang baguhin ang antibiotic o hindi. Okay, so ngayon ay nasa antibiotic tayo. Okay, anong idea nyo when we say antibiotic? Ako muna, ako tingin. Sige, ikaw kasi. Ano sa tingin mo, ano ba yung antibiotic? Para sa akin, pag sinabi antibiotic, ito na yung last resort, ito na yung mga malalakas na uri ng gamot na talagang parang seryoso na yung lagay mo. Okay, Kaiser? Ako naman siguro based sa etymology. O, di ba? Para nag-aaral tayo. Etymology ng antibiotic. I-divide natin siya into two. Anti at saka biotic. So, ibig sabihin anti, kinokontra niya. Bio means life, yung buhay na organism. So, basically, tama ba? Pinapatay niya or kinikill niya yung microbes or microorganisms na tumutubo sa ating katawan. Oh, okay. Nagbigay ako ng medical definition. Mukhang nag-research ka bago tayo nag-live. Ano? Kasi tama yun. When you say anti, siya yung against, bio means life. So, ibig sabihin, siya yung pumapatay doon sa kung ano yung tinatarget natin microorganism. Now, not all antibiotics will be very strong antibiotics. Meron tinatawag na first line, second line, third line, meron tinatawag na narrow spectrum, meron broad spectrum. Usually, ang antibiotiko, kapag ang pasyente ay malakas, mild to moderate ang infection, hindi tayo gagamit ng malalakas na antibiotiko. Pag naman ang pasyente halimbawa ay may edad, may comorbid disease, usually ang drug of choice natin ay yung mga broad spectrum o yung mas malalakas na mikrobyo. So it will be the physician who will be deciding kung ano ang dapat ibibigay, most especially kung ikaw ay may comorbid disease. Kaisi? Yes, Doc. Doc, isa pa, parang yung huling term na ginamit nyo, lagi rin yan, madalas din yan naririnig ng mga kababayan natin. Doc, pag sinabi bang comorbidities, ano ang ibig sabihin ng salitang comorbidities po, Doctor? Okay, ang comorbidities, ibig sabihin, ito yung mga pangmatagalang sakit na meron ka. Halimbawa, high blood, halimbawa, diabetes, chronic kidney disease, asthma. Now, kaya ito importante kasi kung ikaw ay may comorbid disease, ang iyong immunity ay mas mahina kaysa dun sa mga younger individuals na walang comorbid disease. So dito pwede magkaroon ng desisyon ng paggamit ng mas malalakas na antibiotic. Basta ang importante, ito ay dapat na prescription ng isang doktor. Okay, question ko din, Doc. Yes, okay. Sige, may question ako. Meron bang mga antibiotics na hindi kinakailangan ng reseta ng doktor? Okay. Naku, that's a very good question. Kasi hanggang ngayon ay nakakakita pa ako ng pasyente na minsan they are taking their antibiotics on their own. Hindi dapat. All antibiotics should be prescribed by a medical professional. Ang problem kasi is kapag ikaw ay inom ng antibiotic on your own o kaya inirecommend ng iyong pinsan, tiyo or tiya actually, Doc, yan ang madalas na nangyayari. Mga anong sa tita, sa tito, kung ano yung ito yung nakaganito ang inumin mo. Maling-mali yun, Doktor. Maling-mali at saka delikado. Kasi ito ang isa sa pinaka-common source ng bacterial resistance. So, ang mangyayari, akala mo nakatipid ka
dahil bumili ka ng antibiotic o nakakuha ka ng antibiotic on your own. Pero eventually, ang mangyayari, pwedeng maging mas malala ang karamdaman at lalo kang magagastusan at baka ikaw pa ay ma-hospital. Okay. Punta tayo dito sa next slide. Dito lang, gusto ko lang ipakita, bakit ba kailangan natin ng mga bagong strategy ng treatment sa infection? Right now, compared 100 years ago, marami ng bagong mikrobyo ang ating nakikita na nagkakos ng infection. At ngayon, yung mga lumang mikrobyo ay nagiginang resistant o mas malakas kaysa dun sa mga antibiotic na ating ginagamit ngayon. Mas marami na rin tayo mga elderly individuals. Mahaba ang lifespan ng mga tao, maabot na ng 70, 80, 90, and even 100. And sila ay mas prone sa infection. Mas marami na rin ang mga immunocompromised patients. Yung mga binanggit natin na may mga sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pa. And ngayon, mas marami na tayong aggressive diagnostic procedures na pwedeng mag-give rise sa infection. Okay, meron kayong tanong doon sa slide na yon? Ang tanong ko, Doc, actually naiwan siya na tanong mula kanina eh. Kunyari, Doc, lalo na 'di ba ang dami nating ginugugol, lalo na yung mga tao nang gugugol lang ng mga dapat na medication. Maling-mali po ba yung tipong kunyari, okay, ito yung naging effective na antibiotic para sa kanya. So dahil sa na-research niya na yun din yung gusto niyang i-take na antibiotic. Tama ba yun, Doc? O may iba-iba ba dapat na antibiotic for different types of people na ginagamit? Okay. Ngayon, nauuso na yung si Dr. Google, di ba? Narinig na si Dr. Google. Okay, so kinoconsult si Google and maghahanap ng treatment sa kanilang karamdaman. Now, it's good, it's good to have information. I think yun naman ang essence ng internet. Kaya lang kasi, yung mga nababasa natin, it doesn't necessarily mean na it's applicable for you. Okay? Yung mga karamdaman ay dinidescribe kung ano yung feature ng disease, kung ano yung treatment, pero kailangan mo ng isang doktor para magsabi sa iyo kung ano yung actual na karamdaman mo. Kasi it's only knowing the correct diagnosis by which you can be given the correct treatment. So, bawal ang Dr. Google, bawal yung paggamit ng reseta na galing sa ibang tao na hindi doktor. Ito ay magiging problem. Doc Percy, meron akong follow-up question. So, is it safe to say na ang antibiotic para kay Kaiser ay pwedeng hindi antibiotic para kay Cassie? At ganun din, yung antibiotic kay Cassie, maaaring hindi pwedeng antibiotic kay Kaiser. Parang iba-iba per patient. Tama po ba yun? Tama yung sinabi mo, no? Kasi ang katawan natin ay magkakaiba. And there will be some basis kung ano yung appropriate na antibiotic sa iyo. Depende ano ba yung degree ng iyong karamdaman, ano ba yung degree ng infection. So maraming factors ang tinitignan kapag ikaw ay ini-interview ng doktor. And through that, after examination, doon sasabihin na ito ang nararapat na antibiotic. Na usually we don't use the one, meron yung sinabi ko kanina yung mga first line, no? Kapag ang pasyente ay bata pa, walang comorbid disease, pwede tayong gumamit ng mga narrow spectrum antibiotics. Pero kapag ang pasyente ay mas maraming karamdaman at immunocompromised, yun nag-iiba ang choice ng antibiotic, we might have to use stronger antibiotics and in certain cases, kailangan silang ma-hospital dahil ang kanilang kailangan ng antibiotic ay yung mga intravenous o yung ini-inject, especially if they are suffering from serious infection. No? If I can go to my next slide, okay. Ang sabi natin, itong mga mikrobyo na ito ay matatalino. Matatalino in a sense na they know how to defend themselves. Medyo technical lang itong description na to, pero essentially what it is saying is, the bacteria can alter their forms. They can alter their bacterial wall. They can produce enzymes na para maging mas malakas sila sa antibiotiko. So dito ay ine-emphasize natin ang tamang paggamit ng antibiotics. Kasi pag mali ang gamit ng antibiotics, hindi ka gagaling, pwede kang mag-cause ng resistance. Okay, next question. Doctor, ang ano ko naman dyan, ang parang itatanong ko, or siguro magandang example, ano na lang kung tama yung example ko. Halimbawa, ako po ay niresitahan ng doktor ng antibiotic, 7 days, 3 times a day. Halimbawa, sa ikatlong araw,
nakaramdam na ako ng pagbuti or medyo gumaang na yung pakiramdam ko, itinigil ko yung pag-inom ng antibiotic. Maaari po ba akong magkaroon ng resistance dahil doon, Doc? Okay. Alam mo sa akin, sa sinabi mo yan, sa akin that's a mortal sin. Yes. Okay, bakit? Kasi halimbawa, ang sinabi ng doktor, okay, antibiotic na ito, 500 milligrams, i-take mo 3 times a day for 7 days. And then let's say after 2 or 3 days, ay maganda na pakiramdam ko. Titigil ko na yung antibiotic. Bakit delikado? Parang kiniliti mo lang yung mikrobyo. And therefore, you allow it to become stronger and you run the risk of having resistance. Na ako man senaryo pa rin, lalo dun sa mga yung nangangailangan ng mas malalakas at mas mahal na antibiotiko. Let's say nag-prescribe ako ng isang antibiotic L na ang prescription ko ay 1 tablet, 500 milligrams once a day for 7 days. Now, ito ay malakas na antibiotic. Now, dahil sa gumanda ang pakiramdam ko after 4 days, itinigil ko na. So ngayon, you are running a bigger problem na although gumaling ka, kapag naging mas malakas yung mikrobyo, it will become harder to treat you. Okay? So, importante na dapat tama ang antibiotic. Again, Casey? Pakiulit? I mean, halimbawa, gumaling ka doon sa unang 3 araw, itinigil mo. Sa susunod na magkaroon ganun ulit na sakit, maaaring hindi na umepekto sa'yo yung antibiotic na ininom mo nung una. Yes, especially kung paulit-ulit mo ginagawa yan. I've seen some patients na medyo pasaway. So, makikita ng doktor, iinom, gagaling, titigil ang gamot ng hindi sa tamang oras. After a few months, eto na naman. Minsan, ang gagawin pa, yung lumang prescription ang gagamitin. So, ito yung mga pasyente na at high risk na pwedeng magkaroon ng resistant bacteria. Yes, Kaiser, may question ka? Actually, isa lang tong maybe gawin natin tong moment para bigyan linaw yung mga manonood natin ngayong umaga na napakadelikado kung sakaling ginawa nating doktor yung sarili natin. Kaya nga mas maganda talaga na kumonsulta tayo sa eksperto at sundin yung recommendation ng mga doktor o mga eksperto tungkol sa pag-inom ng antibiotics. Dahil nga we're running the risk na in the future pag nagkasakit tayo ulit, hindi na magiging epektibo yung gamot na iniinom natin at mas delikado yon at mas mapapamahal tayo actually. Tama, di ba, Doc? Oo, hindi na uso ngayon yun nung araw, yung pupunta sa mga pharmacy, itatanong ng pasyente, ano ba ang magaling sa ubo? Ano ba ang magaling sa sipon? Pagkatapos bibigyan ng mga halimbawa ng amoxicillin, bibigyan niya ng 3 capsule, tapos iinumin. So, hindi na pinapayagan yun, kasi nga, ang fear natin is yung risk ng resistance. Now, ito, speaking of resistance, this is actually an old data. Dito pinapakita lang dito sa mga kapitbahay nating bansa na mataas ang resistance ng amoxicillin at saka sa mga penicillin. Now, this is an old data and I could imagine by this time, ang resistance ng mga bacteria sa antibiotic ay mas mataas at mas marami. Ngayon ay nakakakita na kami ng mga pasyente, lalo na yung mga nasa intensive care unit, na sila ay may mga bacteria na resistant sa lahat ng antibiotic. Now, this is very unfortunate kasi kapag ito ay nangyari sa ating pasyente, kahit ano ang bigay mo antibiotic, hindi siya gagaling at maaari siyang madisgrasya dahil walang tatalab na pamatay mikrobyo sa kanyang katawan. Yes, Cassie? Anything? Kaiser, anything na gusto niyong i-verify dito? Siguro, Doc, ang message dito sa slide na to na parang nakuha ko is we have to be responsible. Kasi eventually, tayo suffer. Kagaya nung binanggit mo, na meron ng mga patient na kahit anong antibiotic ang gamitin, resistant na sa kanila. So, paano lang, di ba? So, dapat we always have responsible and cautious sa pag-inom natin ng mga antibiotics. Dapat galing sa doktor. Yes, tama yan. And I just like to remind everybody, itong problema na to hindi lang sa Pilipinas, This is a global problem. Kasi nga, globally, marami ng tao na nagkakaroon ng abuse and misuse of antibiotic. Okay, now, eto na, These are the enumerated reasons kung bakit nagkakaroon ng resistance. Ang numero 1, the misuse of antimicrobial agents. So ito na yung mga binanggit natin kanina, yung mga self-medication, hindi sinusunod yung prescription,
O kaya, minsan iniiba nila ha. There are patients na sabihin nila mahal ito o yun na lang mas mura. And for some reason, kakakuha sila ng antibiotic na hindi tama. Now, sa ngayon ay nagkakaroon na tayo ng, because of modern science, mas marami na tayong mga invasive devices at saka procedures na ginagawa sa ating katawan na pwede maging source ng infection. Likewise, marami na rin tayo ng mga susceptible hosts. Ito yung mga vulnerable population, yung mga may edad, at saka yung mga mayroong mga iba't ibang pamatagalang karamdaman. And then, ang sa akin, I think the most unfortunate will be the lapses in infection control, which can happen in some hospitals. Ibig sabihin, kasi sa hospital ay mas malalakas ang infection na nakukuha ng tao. So kapag sa hospital ay nagkaroon ng lapses o hindi tamang procedure sa pagkontrol ng infection, mas lalakas ang infection sa loob ng hospital. Now, generally, mga hospital ay may tinatawag na antibiogram o yung listahan ng mga antibiotic at saka mga bakterya. So nakalista kung saan sila sensitive at kung saan sila resistant. For example, sa monitoring ng antibiogram, nakita na ang antibiotic na ito ay hindi tumatalab doon sa malalakas na microorganism, yun ay hindi gagamitin at ang gagamitin lang ay mga antibiotiko na alam natin na sensitive doon sa particular na microorganism na yun. And this is very important to be able to control the infection. Okay. Now, this is my last slide, just to emphasize to everybody na nanonood sa atin ngayon. Merong basihan ang tinatawag na bacterial resistance. Clinically, ito yung mga pasyente na maaaring hindi tinatabla, despite na antibiotic, tuloy-tuloy pa yung kanilang karamdaman, yung lagnat, yung ubosipon, o kung ano man yung kanilang infection. One way of trying to determine the infection is doing a culture and sensitivity test. Ito yung sinasabi ko kanina na may halo, yung kulay puti at saka yung kulay gray na nakapaligid sa puti na ating nakikita. Kapag yung gray area ay malaki, ibig sabihin niyan, sensitive, yung bacteria doon sa antibiotic, yun ang dapat natin gagamitin. Pero pag nakita na maliit yung halo area or walang halo area, ibig sabihin nun, resistant. And it will be your physician who will be the one to best advise you kung ano ang iti-take na gamot or antibiotiko para sa iyong karamdaman. So ito na ang aking last slide, unless you have, meron tayong mga questions ngayon. Okay, Doctor. Ito na po yung... Sige, go Cassie. Doc, yung bang sinasabi niyo pong antibiogram per hospital, yun po ba ay standard sa buong Pilipinas or depende siya dun sa hospital guidelines? Hindi. Actually, ideally, lahat ng hospital dapat. Kasi para kung magkaroon ka ng overview na itong mga antibiotic, itong mga particular antibiotics na to ay sensitive or resistant. Kasi ang culture kasi, it takes 3 to 5 days bago siya tumubo at matest doon sa sensitivity or resistance. So pwede namang magbigay ng antibiotic, pero kung may guide ka na may listahan ka kung saan yung mga antibiotiko na tumatalab sa mikrobyo, at least it becomes a little bit easier. So ikaw ay guided as far as antibiotic treatment is concerned. Okay. Kaiser? Okay, Doc. Siguro ang pinaka ihahabilin lang natin sa mga manonood natin ngayong umaga is that yung mahalagang lesson na itinuro nyo sa amin ngayon na huwag kumonsulta sa mga kamag-anak, sa nanay, tatay, lolo, lola, kung ano yung prescription ng tamang gamot. Lalong-lalo na kay Dr. Google. Huwag kumonsulta kay Dr. Google at mas mainam ng pumunta sa espesyalista or sa eksperto, pumunta sa doktor at magpakonsulta para sa tamang dosage at intake ng antibiotics. Dahil kung mali ito, mas maaari pa itong magdulot ng masasamang epekto sa ating katawan in the future. So dahil dyan, ngayon naman, sobrang excited ako na gawin tong question and answer portion natin dahil ang daming nagtatanong, doktor. So baka pwede natin silang tulungan na masagot yung mga katanungan nila. So ito mula kay Del Tancongco. So there are instances during the treatment when a patient does not respond well to the prescribed antibiotic and the doctor shifts to another one in the middle of the treatment, is this okay? So napag-usapan din natin to kanina, Doc. Okay lang ba yon?
Okay. First, I'd like to say hello to Miss Del. Okay, kilala ko si Miss Del. And I'm glad na she is right now with us. Now, ang basis kasi ng antibiotic ay dahil sa maraming bagay, Yung history, physical examination ng pasyente. And we are allowed naman na to observe the patient a certain period. Halimbawa, nasa gitna ka ng treatment and instead na gumaling ang pasyente ay lalong lumalala, you are justified naman to change the antibiotic. Well, sometimes nga, hindi lang change of antibiotics, sometimes some patients will even require hospitalization. Pwede mangyari yun, So, importante na nagpa-follow up ang mga pasyente. In the course of the treatment, there can be a change in antibiotic or even an addition. Minsan, pwedeng nagsimula ka sa isa, pwedeng maging dalawa or in some patients who are hospitalized, pwedeng maging 3 pa ang antibiotic. Depende kung gaano kalakas ang infeksyon na tumama sa pasyente. Okay. Magbigay lang ako ng follow-up dun sa question ni Miss Del. Yung po, para ba masabi natin or malaman natin na effective ang isang antibiotic, kailangan ba tapusin muna natin yung course of treatment or kagaya ng sinabi niya, in the middle of the treatment? Ano po ba yung effective way in determining or in saying that the antibiotic is effective? Okay, that's a very good question. Usually kasi ang antibiotic, don't expect you to respond in one day. Okay? Usually it takes a few days, And depende kung gaano kalakas ang infeksyon na tumama sa iyo. Pero usually, in 2 to 3 days time, sa mga usual infection, dapat makakakita ka na ng response. Halimbawa, dati ang pasyente naglalagnat ng mataas. After 2 to 3 days, mas maganda na pakiramdam niya, hindi na siya naglalagnat. So, ibig sabihin, the patient is responding to the treatment. Pero kung halimbawang after a certain number of days, at hindi tumatalab yung antibiotic at tuloy-tuloy pa rin yung halimbawang paglalagnat, baka kailangan magkaroon ng change strategy, either to add or to change the antibiotic. Kung pwede mangyari yun. Okay, Doc, isa pa pong tanong galing naman kay Chrislyn Joy Kalura Bukol. Anong antibiotic ang dapat inumin sa mga madaling magkaroon ng skin infection? Thank you po and God bless. Okay. Now, may mga tinatawag na drugs of choice. Okay. Depende kasi kung ano yung iniisip mo na mikrobyo na nagkakos ng problem. Now, kung ang mga problema ay sa skin infection, usually ang ginagamit niya yung tinatawag natin na sa pamilya ng penicillin, yung mga cloxacillin. Kasi ang usually nagkakos ng kanilang infection yung mga staphylococcus. Now again, depende ito doon sa nagiging respond doon sa antibiotic. But generally, yun ang grupo ng antibiotic na ginagamit kung ang problema ay sa balat. Now, of course, there are other antibiotics that can be used. But again, they should be determined by the doctor after his examination of the patient. Okay. Okay, sir. Okay, Doc. Ang next question natin mula kay Sebastian Simora. Doc, immune na po ako sa amoxicillin. Ito yung topic natin kanina, Doc. Mm-hmm. Ano po ang marirecommend nyo na antibiotic to take pagkailangan? Okay. Ang understanding ko ito, immune, ibig sabihin niya hindi na tumatalab? Hindi na tumatalab siguro, Doc. Okay. Ito maraming possibility, Kasi kung hindi na tumatalab yung amoxicillin, ibig sabihin chances are meron ng resistance yung kanyang bacteria. Now, we do not recommend antibiotic treatment sa mga pasyenteng hindi namin nakikita. Okay? Kaya nga, ulitin ko yung sinabi ko kanina, especially if you notice na hindi ka na nag-respond dito sa antibiotic na to, you have to be seen by a doctor. Kasi examinin ka, and baka mamaya kailangan gumawa ng test para malaman kung ano yung pinanggagalingan ng infeksyon. So para dito kay Mr. Sebastian, if you are seeing this problem, you have to see your physician. Kasi eventually, I hope you are not self-medicating with amoxicillin kasi this is one of the most abused antibiotics that we have now. Yeah. I hope you are not doing this. And if you are seeing this problem, you have to see your physician para ma-determine na ano yung sakit at ano yung tamang antibiotiko para sa iyo. Maraming salamat sa tanong. Kai, siguro last 3 questions na lang. Okay. Sige, go ahead. Question naman galing kay Sophie Santos. Hello po. Ano po ang antibiotic na safe sa mga senior citizen? Okay. Now, actually, marami namang safe na antibiotic, whether sa bata o sa mga matatanda.
And ang tinitignan kasi dito, ano ba ang kanyang karamdaman? Halimbawa, ang isang pasyente ay senior at mayroong chronic kidney disease. Yung mga antibiotics, ina-adjust yan. Depende kung ano yung, we call it the creatinine, depende kung ano yung level ng function ng kanyang kidneys, i-adjust mo yung antibiotic. Generally, I think people will have to be reminded, all medicines will have their own potential side effects. So generally, they are safe, but especially if we are dealing with senior citizens, they have to be evaluated very well by the doctor para mapili yung safe at saka yung tamang antibiotic para sa kanila. Okay. I-add ko lang din doon kasi may nagtanong din dito, siguro medyo related din sa tanong mula kay Sophie Santos. Ito naman mula kay Camille Thes Fabro, related din sa mga senior citizens. Ano daw po ba yung safe na antibiotic sa UTI, lalo na for senior citizens? Okay. Again, marami kasing antibiotic na ginagamit sa urinary tract infection. Pag UTI, especially kung elderly, mas maganda yung prevention. Okay? Pe-prevent mo yung infection. Pero pag nagkaroon yung infection, usually igagawa natin ng urinalysis o kaya culture kung kinakailangan, and pwede naman bigyan ng antibiotic and then i-observe yung pasyente, pero kailangan silang mag-follow up sa doktor. That's very, very important para mapigil yung infection kung ano man yung pinanggagalingan ng infection. Okay. Magandang sagot din yan, Doc. Ito siguro may last question tayo mula naman to kay Camille Thes Fabro. Dahil curious lang din ako, Doc, kung ano yung sagot dito. Infection ba yung singaw? Yun yung first question mula sa akin. And ano ba yung pwedeng gamot sa singaw? Okay. Singaw generally is a viral infection. So pag ito, hindi tayo gumagamit ng antibiotiko. There are ways of dealing with this. Yung iba may nilalagay sila na parang pinapahid. Yung iba gumagamit ng mouthwash. So there are many ways. Pero kung singaw lang ang problema, hindi tayo nagbibigay ng antibiotic unless, halimbawa, magkaroon ng secondary bacterial infection. Okay. So I think that's it for now. Kasi meron ka bang follow-up question para kay Doktor? Okay na ako. Siguro magpapasalamat na lang ako kay Doc dahil marami tayong natutunan sa kanya ngayon tungkol sa antibiotic resistance. Napakarami. So ayun lang, huling payo siguro mula sa amin sa mga natutunan natin ngayong umaga. Huwag na huwag magpapakonsulta sa hindi eksperto, lalong-lalo na pag antibiotics yung kailangan. At laging sundin ang mga rekomendasyon ng doktor sa pag-inom nito. Any last words para sa ating mga viewers ngayong umaga, Dr. Percy? Okay, so ingat lang po tayong lahat. Sa ngayon ho ay maraming infeksyon sa ating kapaligiran. Hindi lang ho COVID ang ating problema. Marami ng bacterial infection na pwede maka-apekto sa atin. So aside from yung pag-iingat, yung pagsunod sa mga habilin ng Department of Health, ng World Health Organization, atin hong siguruhin na tayo ho ay nagkukonsulta sa ating mga doktor upang masiguro na ang ating gamot na iniinom ay tama. An ounce of prevention, di ba ito yung sinasabi, Pirme, is better than a pound of cure. So prevention ang ating emphasis. Pag meron ng kailangan ng cure, kumonsulta sa inyong doktor, huwag mahihiyang magtanong. Tama. Yeah. Maraming salamat ulit, Dr. Percy. Maraming salamat din, Cassie, sa pagtulong sa amin ngayong umaga. Ngayon, excited kami na makita ulit kayo next week para sa ating susunod na episode. Makakasama naman natin si Teacher Chris na magtuturo sa atin ng tamang tips, lalong-lalo na sa mga mommies na nasa bahay, tungkol sa proper homeschooling in the new normal. Naway makita namin ulit kayo sa susunod na Tuesday at 10 a.m. para sa isa na namang episode ng Tuesdays with Right Med. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you.